A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area. And all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground, and in response they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Our dear parishioners, brothers and sisters, our online viewers and followers, following our Eucharistic celebration every Sunday from the different parts of the world, especially our Visayan and Cebuano-speaking communities from the different parts of our country and the world, good afternoon to one and all. We are now approaching the one of the most solemn celebration in our liturgical year, the Holy Week. And as you can see today, the retablo, the images that we have here in our church are already veiled. This is an age-old tradition of the church reminding us that we have to focus our sight, our hearts, practically everything in us on the most precious sacrifice that Jesus has done for us. His sacrifice on the cross. Daghan mamangutana, nganong tabunan magyud ang imahin, Padre? Nganong tabunan man ang imahin? Ingaron, labi na nagkaduol ta sa Semana Santa, tanang imahin sa mga santos, sa Birhen. Nganong kinahanglan man ang tabunan? Iwan mi piskay ang tabunan, Padre, kining naong ani hombana nga palahubog. Kaya di ko ganahan mo tanaw. Nganong tabunan man ang San Isidro, San Roque, Santa Maria din ha. Ngayon tabunin ni silingan nga libakira kaadyo pa din. Tradisyon ni sa simbahan. Gitabunan nato ning mga balaang imahin pagpahinumdom nato nga ang sentro sa ato karon nga pamalandong ang pagpasakit, kamatayon o pagabanhaw sa atong Ginoong Hesus. And that's why all our images here in the church are veiled with violet, of course, the traditional color for penance o ang color panahon sa Kwaresma. Our gospel reading for today, dear friends, points to us and enables us to reflect as to our own attitude towards sinners and also Jesus' attitude towards those who have wronged and those who have committed sins and wrongdoings. This is the story about the woman caught in adultery. Ang babae nga nasakpan nga nanapaw. Nga diin,
In the Jewish law, there are 3 heavy or grave sins that a person commits or possibly commits. Number 1 is murder. Number 2 is apostasy or kanang imong blasphemy, imong binuangan ang Ginoo, imong panamastamasan ang Ginoo. And the third serious sin for the Jewish people is adultery. Sala sa pagpanapaw. Labi na, adultery is kanang babae nga minyo nga nangita og lain, nakigilambigit og lain, nga binuhat gawas sa iyang bana. Kaniadto masakpan kag sala nga panapaw, batuon ka. Dadon ka diha sa tunga sa plaza, una tanang tawo muanha, i-announce man nga nasakpan si kuan atong manapaw, atong batuon. Magdagbato to mga tao, si Joel kita karong Martes atong batuon. Magdagbato to mga tao, ipuhag nila, ibuno nila sa babae. Luoy kung kaayo hangtod nga mamatay. Pero ang laki nga masakpan kaniadto dili nila batuon. Unfair ang ilahang balaod sa mga Hudiyo. Kaya ang babae ragyod mao ilang silutan. Mao ilang silutan. Unya, sa Ebanghelyo karon, gibitik nila si Jesus. Ang ilang tuyo sa pagdaan ng babae kay to test Jesus man. Ilang maning korneron si Jesus. Aron masabtan ninyo ang tuyo ani, gidaan ni Jesus tong babae nga nasakpan og nanapaw, ngano man aron ilang sa taon unsa bagayod ang naa sa hunahuna sa Ginoo. Kay ug hingingon pa ang Ginoo og batua ning bajiha, unsa may mahitabo, pwede si Jesus nga i-accuse og inciting rebellion against the Romans. Kaya mga Romanhon kaniadto, ginidili Manila sa mga Hudiyo nga mopatay og tawo. Only the Romans could impose, could implement death sentence. Mga bright kaayo itong Ginoong Jesucristo, wa jud sa masud sa laang. Mo to ingon siya, primero kay gasuwat-suwat man siya sa juta, no? Hingdungo siya ang Ginoo, hingtuyhad sa hingtikubo siya. Na gaswat-suwat siya sa yuta. Matod sa ubang Bible scholars, ngano man nga hingtikubo man ang Ginoo, gaswat-suwat siya sa yuta. Kay ug magsuwat ka sa yuta, sa John naman nga apadon, di ba? Sa John ra irison, kaysa magsuwat ka gimasa nga simento nga makulit na nadiha ang imuhang gisuwat. So it goes to show nga ang attitude sa Ginoo towards sinners, God does not want any sinner to die. This is the first lesson that we can have from today's gospel reading. Dili gusto ang Dios niyang usa ka makasasala mamatay lawas ug kahag ug mahimuwag gikan sa Ginoo. Mabitaw nga kita sa simbahang Katoliko, bisan pa og unsaon supak tag death penalty. Bisan pag ang usa ka tawo kriminal nang lugo sa iyang kaugalingong anak, nang lugo sa iyang kaugalingon nga inahan, bisan pag gipatay na iyang kaugalingong mga igsuon, still the church adheres to its centuries-old faith conviction nga di kita pabor og death penalty. Di supak kinasimbahang Katoliko bisag asa tibuok kalibutan, supak kanang capital punishment. Because the attitude of God is always an attitude of mercy towards sinners. Mabitaw ingon na Ginoo, kinsa tong unang waysa mo'y unang mo bato kaniya. Sa ato ba diyang kinabuhi, lisod ning buhaton. Nga naman, labi maputos na ta sa mga kasilag o kaligot-got. Maggut-ngut naman ta, kung magkagut atong ngipon nga malipay tagmamatay ang usa ka kriminal.
Malipay ta og madugmok ang usa ka kriminal, usa ka makasasaha. But that is not the attitude of Jesus. The attitude of God is that ingon siya, go and sin no more. Uli na sa inso inday, unya ayaw na pagpakasaha. Mauni ang kinaiya nga gusto sa Ginoo. Una, ang Ginoo dili gusto nga mamatay og muduko ta sa atong saha. Mo nga karon kay Holy Week ra ba, gipahinumduman kita unsa may atong gitawag og favorite sin. Naghan man tag mga saha nga mahimo kada adlaw. Mga laki dinhi nga nanimba samay ato og inyo nga favorite sin. Samay kanunay nato nga buhaton. Ingon ang Ginoong Jesucristo, go and sin no more. Lakaw na og ayaw pagpakasala. Karon usa sa mga dagkong sala nga naa labi na sa mga batan-on is the sin of pornography. Kanunay na nga gibalik-balik nako sa mga recollections ug sa akong mga talks. Usahay maghunahuna ra matag sa og pangawat, panguot, pangilkil, pangulata. Pero naida kong sa karon nga usahay di ta kabantay kay gatuo ta nga dili sala. Kining sin of pornography. Kana bang magsigi kag tanaw bold sa imong cellphone, sa internet, diha sa imong laptop. Grabe karon gahitak ning sin of pornography. Una dugang pa sa sin of pornography. Daghan karong mga laway na kaayo nga naa sa internet. Even acts of bestiality. Karon gud ang gihimo sa kalibutan, gitabunan ang saha aron ang mga batan-on, ang mga bagong tubo magtuo nga di na ni saha. Pananglitan karon, imbis sa una kanang sexual intercourse between dili nakinta kanang between man and a woman nga way kasal, ginganlan man na og kanang pre-marriage intercourse or ginganlan man nag extramarital intercourse or pre-marriage intercourse ingon ana premarital sex, no? Karon giilisan nagnan sa kalibutan. Sa gingan gihimo ng compatibility testing. Yeah? Ingana na gingan nila. Testing ko no aron saan compatible ba. So di na laway paminawon kay compatibility testing. Matang laina no. Iyon ana, unya karon sa una ginganlan man tog bestiality kanang makighilawas kag mananap, di ba? Nga uban makighilawas babae, makighilawas og iro or babae makighilawas og kabayo, bestiality may ngana na sa una. Karon ila na pong ginganlan og interspecies union. So interspecies union na murag di na sa paminawon. Ngano man interspecies union raman ni. Mauna ang nahitabo karon. Giotro angan sa aron di na mahadlok ang mga batan-on magpakasaha. Gipang-usab ang ngalan. Gipang-usab ang ngalan. O gani daghan karong mga produkto nga ang slogan mura na og gitagaan kita hunahuna atong utok nga mura bitaw og buhatan na kay pwede ra nang buhaton. Kana ada mga slogan, obey your thirst. Ingon ana, obey your thirst o giuhaw ka sa imong giuhaw, obey it. Or just do it. Napoy ka slogan nga, bring out the devil within you. Tungod sa kakusog sa sakyanan, pagkusog mos panuway. Bring out the devil with you. Ingana ang kalibutan mo utro sa atong panghunahuna. Aron kita, di ta magtuo nga sa di ay ni. Utruhon nila ang pangalan. So magbantay tani ana. Kay karong panahuna, nawa na ang gitawag og loss of the sense of sin. Sa una, kanang mabuntis ta, unya patay kasal, dako naman ang kauwawan nato. Og maning kamot nga di maingon ana.
Karon mo ingon na mga batanon, halalain naman ka, oy, 21 na ka? Virgin pa ka? Yaks, virgin pa, 21 na. Mabali ang atong sense of morality. Ang mga butang nga giisip na tong laway kaniadto, nahimo na karon nga di na laway. Daghan kaayo ang mga pamutang nga angay natong kapamalandungan, kabahin sa reality of sin in our lives. Ingon ang Ginoo karon, lakaw na og ayaw pagpakasa. Tinuod na amay giingon sa pagtulunan sa simbahan og impyerno, the concept of hell. Pero kaybaw mo, dili gusto o dili kabubuton sa Dios nga maimpyerno ta. Klaruhon na nato. Kay diba tulo man na ka-estado sa afterlife, heaven, hell o purgatory. Pero wa o dili tuyo sa Dios nga naay usa nato nga maimpyerno. Og maimpyerno manggaling ta ato ng kabubuton. Og dili na kabubuton sa Dios. Mo nga Jesus is telling us today, go and sin no more. Because God does not want us to be sent to hell. Gusto ang Dios nga adto jud ta sa langit. Og maimpyerno magaling ang kahagsimba ko, iya ng kabubuton. Iya ng kabubuton. Nakahinumdum ko sa kaistorya. I've been sharing this in my recollections. Dihay usa ka tawo nga namatay, taga Balilihan siguro to, taga ato siguro to, no, taga Balilihan. Pag-abot niya sa langit, tinga dugay sa ma-entertain dito, dugay sa ma-entertain kay ga-birthday si San Pedro, ga-pakals dito sa langit, no, ga-pakals, daghang kaon. So sige siya, huwat, sa mga hapon na siya na-entertain ni San Pedro kay ga-birthday ko San Pedro, daghang bisita, daghang mga anghel o mga santos dito, bisita ni San Pedro. Pag-abot, ingon San Pedro, oy do, swirtiha so ka nga kanang nay karon kahinganhi nga birthday na ho. Nakaasa man ka, iyon po agkag, taga Balilihan, Bohol. O asa katong dapita sa Balilihan, basig del Carmen Norte ito. Or Saling, or Kaban ba? Wa mo pumutugan. Inyag ako ra ba do, ingon San Pedro, naanad ko nga og naay mamatay, basta kay maatlan og ahong birthday. Ahong papilion og asa siya. So pili og asa ka. Pili, langit ba ka or impierno? Ikaw magpili, kay privilege ni kahinganhi ka karon nakaabot ka din nga birthday na ho. Ingon po kag sa taga Balilihan, pilosopo man sag namatay. Ingon o papili asa ko, saan mo na pagpili, kung ko kakita anang duha. Uy, pilosopo ha maka. Sige, aho kang driban, patanawon ka na una sa impierno. Patanawon ka na una sa impierno. Sa patanawon po ka na ho, o gusay forma dito, aron ka magkapili. Patanawon ka na sa impierno, patanawon po ka na sa langit. Human ana, decide. Pero inigdesisyon ni mo, wana zo'y utrohay, ha? Wana zo'y utrohay. So, bisag birthday ni San Pedro, gikapoy sa drive sila padong sa impierno. Pag alto dito sa impierno, kay bibo man kaaso bahay. So, unlimited ag beer. Bottomless ang iced tea. Naay dito disco, tanang live band. Akang burikat. Kinatagang burikat dito sa impierno. Lipay ka so sila. Nagagakop nga murag. Kanunay dahil sinugba. Dahil sinugba tanang pagkaon dito. Ingon ag taga Balilihan nga namatay, taga ato nga. Ani ko din matang lamia man ni din nga piskay magkadto bibo man mao ni kinabuhi ang gusto kay ganahan ko ni kinabuhi. Ngayon po San Pedro, asaw sag decide. Moadto sa ta sa langit. Kay basi ganahan ni ka dito sa langit. Sa kaon magkunog langit. Drive na po San Pedro in taon, tiguwang na in taon San Pedro sa gidrive ba ni sa taga Bohol, taga Balilihan nga namatay adto sa langit. So pag adto sa langit kay arang mingawa maglangit. Dahil mga badse nang gasini nagputi, gasige ra ingon ana, way tingog, hilom kayo mingaw kay langit. Kay mga libakira kay dito sa impierno. Ang mga chismosa kay dito sa impierno tanan. Ingon tong kag sa taga Bohol nga namatay, di ko magsilbi ani mamatay ko ani kamingaw. Adto kog impierno, balik kog impierno. Ingon San Pedro,
final na ha, kay mo ihatod na kanog asa ka kadaghan pa kog bisita rong gabi eh. So ato na, drive na po sila duhog. Pag-abot dito, para. Nga San Pedro, kanaog. Kay mao man imong gusto ka. So pagkanaog pa sa tao o sa kagatong namatay nga taga-Bohol, tinga naman siya kay puro naman kadyo. Puro na kadyo, tanan init na kaayo na dahil mga kag nga gipang sugba nga, dahil mga unod nga gipang sugba nga bahong anghet. Bahong anto, dyan mo nag mga beer, wa na ag bottomless, iced tea, dyan mo na tanan, wa na yung live band. Ingon ag tagang namatay nga, di ko din hiimo man kung giilad gahapon, bibo man lagi ito kaayo, mura man to gapista, nga no man nga karon, kuna naman og kina, inita naman ni kaadyo, mura magmakapaso ni dinhe. Ingon pa San Pedro, aw gahapon kay ga-promo man ta. So promo tong gahapon, karon wa nay promo, back to normal na ta. So magbantay ta mga igsuon sa promo sa impierno. Kay kanang promo sa impierno, daghan ra ba nag-discount, daghag freebies. Unya ang langit lisod-sudlod, ingon bitaw Ginoo nga ang langit sigpit nga pultahan. Go and sin no more. This is the message of Jesus for today's gospel reading. So it's good to reflect. Sa may kanunay sa nato nga mabuhat. Unya ingon ang Ginoo, lakaw na ug adyaw pagpakasal.